Pero marunong pa yung iba sa inyo, naalala pa. Maliban na lang yung pagka nagpe-prepare si Maestro ng steak, sasabihin, Atro, dalian, natatay ako. Para pagbalik niya, tapos na mag-prepare. Lagi yan eh. Pero naiwan ko yung salamin ko. Pagbalik niya, tapos na i-prepare. Kunwari ba, magkano tayo sa harap ng bridge? Bigyan niyo ako ng preparation. Titingnan ko lang kung paano kayo mag-prepare. Sige, tulong-tulong kayo. Yung marunong, banat. Bago ko explain yung ano. Yun. Sige, volunteer. Sa harap ng bridge. And by the way, dapat yung mga lubid natin sa ganitong mga trabaho, alam natin, no? Ano nga tawag dyan? Anong tawag dyan sa lubid na yan? Ha? Lifeline. Ang lifeline, yung nilalagyan ng harness. Kaya, anong tawag dito? Nalimutan na, seamanship. Uy, salita kayo. Ay di, pag sa barko, ang hirap nun. At pakikuha mo nga nung lubid. Ay, puro lubid yun. And pag kaya na nilagyan mo ng diretso dito, anong tawag na doon? Tingnan nyo na, oh. Uy, hindi kayo nagsasalita. So, ito yung tawag na gant lines. Oh, gant lines. Then, pag kaya na nilagyan mo ng sobra dito, sa kabila, paganda rin sa kabila. Uy, kilos kayo. Mama stroke. Sabi, hindi kayo ba? Pos dito sa kabila, tulungan nyo maglagay. Magtatrabaho tayo sa harap ng ping. Galingan nyo eh, mga nag-graduate dito na OJT eh. Oo, pagka ano yan, pag binili ng iba, hindi nyo na mahawakan yan. Huwag kayo mahiya kasi training naman to eh. Hindi naman, pag pinapatry ko yun, huwag nyo na sinusubukan ko kayong kay marunong, no? Ang purpose natin dito, para matuto yung bawat isa, no? So, okay, ito yung gant lines, no? Pag nilagyan natin siya ng lubid hanggang dito, yun yung tawag ng lanyard. So that pagka nagtatrabaho tayo, for example, nasa baba tayo, utusan natin yung sakay na AB doon. Partner, pakilagay mo nung gikisin mo doon sa lanyard. Hindi yung pakilagay mo nang gikisin mo sa lubid, ay puro lubid yan. Kaya nasabit yun. Bakit pag nilagyan nyo yun ng tali rito, yung hinihila para gumalaw? Ano ang tawag doon? Yung ang tawag na anchor line. So kung ikaw naman nasa taas, pag pumunta ka sa deckboy, sabihin mo, deckboy, paki-adjust mo ng anchor line ko. Hindi nag-away-away. Hindi yung kasabihin nyo, pakihila ka ng lubid. Hindi lumalaban ng bata, hihilahin yung gant lines, hihilahin yung lifeline. Hindi yan! Hihina talaga nito, lobat. Ayun pa ngayon nagagalit. Eh, mismo ikaw, hindi mo rin alam. So alamin mo, may tawag yan. Yan yung anchor line, ito gant line, ito lanyard. At meron ka pang lifeline, puro lubid yan. Sa harap ng wings, ha? Trabaho tayo sa harap ng wings. Kaya, kita nyo, pati pagbubuling. Pati na pa. Pwede dito kayo pag gaganyan yung ginagawa nyong bulay, no? Tingnan nyo, hindi maging bulay tuloy. Ganito ha, pag gagawa kayo ng bulay, no? Bulay lang yun. Bulay. Pag gagawa kayo ng bulay, ganito yan, di ba dalawa yan, no? Di ba dalawa yan, no? Hindi kanya. Hilahin nyo lang yan, no? Magkakaroon siya ng idol. Lulusog muna na lang, no? Kahit yung sa mga ois, turuan nyo sa paglalagay sa sa muring. Dapat hilang ganun, hindi yung ganun. Gagawa ng bilog, tapos yung gaganon. Tinauso yun, hilahin mo lang. So, bagay, hila. Testing yung hila. Sige pa. Yun, o. Ilulusot mo na lang yan, di ba? Ilalim. Ilalim. Doon sa ilalim. Okay. So nakita nyo yung preparation nyo sa kasi yan, ganito sir. Iangat nyo dyan sa kabila.
Importante yung angle nito pagka sasayad ng isang gilid. For example, ito sasayad doon sa harap ng mustado o sa harap ng foundation natin, no? So, alin dapat ang maikli? Ito o doon? Ito ang sasayad. Dito. O yan. So, dapat maikli yung dito, mas mahaba yung doon. And, para makip mo yung angle na yun, anong gagawin mo? Lalagyan mo ng lock. Yan, yung iba naglalagay nito, hindi naman alam ang purpose. Sabi ko, ba't nilagyan mo yan? Wala sir, gaya-gaya lang. Oh, so i-adjust mo ngayon, no? So ito ngayon, iiklian mo. Mas maikli ito, no? Mas mahaba yun. So adjust mo na ganyan. Oh, gayahin sa kabila. So bakit may lock? Para yung angle nito permis. And yung preparation na ginawa nyo kanina, yun yung ginagamit sa ilalim ng wings. Para palagi namang presya, hindi naman siya tatagilid. Kaya di ba, nagtatrabaho yan sa ilalim ng wings, hindi sumasayad ng magkabilang gilid. Dapat yun yung walang lock. So that, balance na balance to, no? So pag ganito ang preparation mo, pag nilagay mo yan sa gilid, pag umpisa mo pa lang, pantay na yan. Okay? Nakuha niyo yung preparation niya? And of course, pag nilagay na sa railings, in, out. Having in, out. Hawakan mo, sir. Gato. Hindi, hawakan mo to. For example, ito, dito sa loob, yan naman sa labas. Okay? Ba, tatlo yun? O, yan, sir, sa labas. Yan. Inboard, outboard. Okay? So, yung iba ginagawa, sa loob pareho. So, nakaganon. Yan. Ayos. I-observe nyo yun. Sasabihin nyo ba, hindi. Dating sa kalahati, papantay din yan. Maganda yung sa taas pa lang, pantay na. Diba? So, dapat proper yung preparation. Although, simple lang yan, stage, dapat proper. Ang importante kasi yan, tama yung preparation. So, ganito ilalagay nyo doon ha, mamaya. Okay? O, sige. So, pagka hindi lalapat to, pantay ang angle mo. Then, walang lock. Para keep niya yung ano niya. So, any question regarding this one? Kasi gagawin nyo na to doon mamaya. No? So, paglagay nyo mamaya doon, nakaganyan ha. Okay. So, sa ano naman tayo? Sa Sa chair. Boson's chair.